para sa edit, initially, hindi, sa blueprint file, let's create a new folder, project. Ayan. So, nagpangalan natin siyang blueprint. Ayan. So, blueprint yung pangalan. Select folder. So, ayan. Ayan. So, pagka-select natin, from scratch po, so dating process, yung lagi natin ginagawa. First, we need to open terminal. So, may tatlong dot, terminal, new terminal. Then, gagawa tayo ng virtual environment, no? So, upon discussion ng virtual environment, di ba, yun yung ginagalawan niya. Nandun lahat naka-self-contained yung mga libraries or dependencies na gagamitin mo. Ayan. So, nag-generate pa siya. Medyo matagal ngayon. So, process. So, while waiting, pwede ka nang gumawa ng application or app.py dito. App.py. Click ka lang ng bagong file. Tapos, yan. So, wait lang natin. Medyo nagsasabay kasi yung um, paggagawa ng BNB, pag-generate ng BNB, and yung pag-creation ng file. So, medyo mabagal ang aking device ngayon. So, nakagawa na siya ng virtual and, ng file rather, ng app.py. Now, try to create an instance po muna. So, habang nagpa-progress siya. From plus, import plus. Ayan. So, ito lang po muna yung import natin. Medyo ayaw. Tapos na rin si BNB. Now, um, pwede na, maali naman kasi ano, no, sa process. Actually, pwede kang gumawa ng app.py, tsaka mo isunod si installation ng Flash. Pwede naman po yan. From app, yung app is equal to Flash, tapos name module. Ayan. Tapos sundan natin ang if name is equal to underscore main, underscore app.run. Ayan. Tapos debug is equal to true. So, hindi pa nag-highlight yung flash. Ibig sabihin, wala pa tayong flash. So, inactivate ko na si VNB, automatically activated na. So, ang gagawin natin is to install flash. So, we need to use pip install flash. So, assuming to na naka-activate na si VNB ha. So, sa akin kasi is naka-auto-activate na siya. Yan. So, sa inyo is mano-manong activation. So, nagko-connect siya ng cache. Yan, nagda-download ng requirements. Yan. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng Python file sa isang folder, no? Kaya ano na lang po, import na lang po natin. So, sample underscore folder. Ayan. Tapos, gawa tayo ng Python dito. For example, sample na Python, sample.py. Ayan. So, okay na yung Flash, no? Successfully installed na. So, habang nag-aantay dyan, from Flash, import, hindi natin yung gagamitin si Flash, direkta na tayo kay Blueprint. Ayan. So, ganyan tayo mag-import po. Ano? Then, mag-iisip ka ng kung anong uh, Blueprint name yung gagamitin mo. So, since sample na yan, para hindi tayo malito, for example, ito na yung authentication. So, authentication, ito is as long as descriptive naman, Blueprint, underscore name, underscore, and of course, kailangan niya ng name module. Later on, ipapakita natin ano yung tinatawag. Okay? Ano yung tinatawag sa bakit natin kailangan specify si authentication. Tapos, pwede tayong maglagay ng at instead na app, authentication na, that route, then slash. So, yun lang din yung kung paano tayo mag-create ng index. So, pareho lang. Papalitan lang natin is itong part na to kasi nasa blueprint tayo. At hindi na natin lalagyan si um, app.py ng ganitong uring routes. Dito na lahat mangyayari muna. Okay? Return
This is index page. To give you an example muna. Now, meron na tayong blueprint. Nakapag-create tayo. So, galing siya sa folder, sample folder, nakahanay ni VNB and app.py. So, meron na tayong blueprint ngayon. Ang gagawin natin is i-import. So, dito sa part na to, from, tatawagin mo muna yung folder name. Kailangan alam mo, di ba, kung nasaan yung ano. Kung ano pangalan ng folder, bawal kang uh, tawag dito, ma-misspell dito sa, or mali yung spelling, di ba? Dito sa mga folder name na yun. So, sample underscore folder. Yan. Tapos, after that, yung Python file. So, susundan ng dot, tapos sample. Ayan. So, ito yung folder name. Ito yung Python file mo. Then, tsaka mo tatawagin yung import. Ano yung import natin? Yung nasa loob po niya, authentication. Okay? So, tutugtahan mo import, authentication. Ayan. So, na-import na natin. So, after ng pag-import, ang gagawin naman natin is i-register natin siya with the use of function app.register underscore blueprint. Ayan. Then, tawagin mo sa loob yung authentication. So, ganyan po tayo mag-register. So, ano yung ginawa? Una, gumawa muna tayo ng Python file na may blueprint instance sa loob and isang function para i-test lang po siya. So, itong rows na to is to display, itong rows na slash or index, it is to display this one. So, after creation of this blueprint file, in-import natin siya by calling the folder first, itong folder, then yung Python file po natin, ito yung Python, then tsaka natin in-import ano yung laman ni Python na instance ni blueprint na tatawagin po natin. So, ito po yun ang tinawag natin. Then, after that, iniregister natin siya directly kay app.py. So, dapat nasa gitna. So, bawal po yan dito. So, nag-yellow, nakalagay, app is not defined. So, alam naman natin na isa-isang program is sequential ang reading line by line. Ayan. So, ang declaration natin ng app instant is nasa 4. So, dapat, ito is nasa pagitan niya, no? Nasa pagitan ng if and so it's either 5, 6, or 7 na line. So, okay na po yan. Now, let's try to run the flash. Follow link. Index. Ayan. So, nag-display naman siya. This is index page. So, okay. Nag-work yung ating blueprint. So, extended, di ba? So, sir, paano pag magkakasama sila? Diba? So, delete natin. Ayan. Tapos, ito, tanggalin muna natin pag-i-import. So, ang gagawin naman natin, tapos na natin ipakita yung magkabukod na folder. Ngayon, try nating gumawa ng isang Python blueprint na magkasama. Okay? From plus import blueprint. So, ulit-ulitin natin para ma-master din na ano. So, sample blueprint, tapos module name. Yan. So, dito naman natin ilalagay yung index. So, add sample.route. So, kung mapapansin nyo, yun lang yung binabago. Pero pareho lang siya ng structure. Ayan. So, def index. Ayan. Tapos return index 2. Ayan. So, nakagawa na tayo ng blueprint. Ito. So, ang gagawin naman para ma-master ulit natin is import. Import mo muna from, di ba? So, ano yung tatawagin? Naka-folder po ba siya? Hindi naman, di ba? So, ang tatawagin mo na lang is directly ano yung Python file mo. So, Python, yan, underscore sample, tapos import, wala nang kadugtong, wala nang dot kasi direct ka, di ba? So, ano yung ano yung import natin? Yung instance ng blueprint, yan, sample. Yan. So, na-import na natin, ano yung susunod na gagawin? I-register again. App.register underscore blueprint. Ayan. Then, sa loob niya is si sample.
So, save natin lahat. Make sure na nasa save. Plus run. Nakalagay. Wala tayong nilagay na name. So, dapat meron siyang name dito. Kasi siya yung tatawagin once na uh, gumamit tayo ng URL for. So, sample na lang din. Ayan. So, may sample na save plus run. Ayan. Then, hover ulit tayo. Follow link, index 2. So, naging successful. So, yun yung another way to import. So, yung nakita niyo yung pagkakaiba kapag nasa isang folder at pag magkasama. Ayan. So, yun po yung kaya ko inulit-ulit kasi mapakita po natin kung paano mag-import ng magkasama tapos paano yung pagkakabukod, di ba? By folder. So, yun po yun. Now, another example, delete ulit natin yan. Ayan. Makita natin. So, pili tayo ng isang MacDo naman. MacDo. Ayan. So, for example, gagawa ka ng isang application for MacDo na may dalawang user. Okay? So, si user, yung client natin. And another user is, yan, ano ko na rin. So, kapag gumawa ka ng folder, sa isa loob ng isang folder, nagaganyan, di ba? Nakikita niyo po. So, parang, mayroon po yung shortcut sa VS Code na pwede siyang i-break yung ganito. So, parang magla-line na lang. Pero kung gusto mong gumawa ng another folder dito, kay Macdo, ayan, click mo lang kung sino yung naka-underline, siya yung, pag nag-new file ka or nag-new folder, yun yung malalagyan. Ngayon, pag click mo to, siya yung naka-underline. Pag nag-click folder ka, under siya ni user. So, yun po yung pagkakaiba nilang dalawa. Ngayon, para mag-break yung ganung hierarchy ng path is gawa tayo ng another folder. Dito is authentication. So, another folder sa Macdo. Click ko lang ulit, naka-highlight. Another folder. Ito naman is admin. Ayan. So, magkakabukod. Then, each of them ay mayroong kanya-kanyang templates and Python file. Ayan. Ay, folder yung nagawa ko. So, Python admin.py. So, ganun din kay authentication. Dito is login.py naman. Ayan. Tapos meron din siyang folder na templates. Kay user, ganun din. User.py. And dito is templates naman na folder. So, ganyan po yung sample structure po natin. Sa under na Macdo, ayan, meron siyang tatlong folder, admin, authentication, and user. So, lahat ng views for admin is nandito kay admin folder. Na kay admin Python, lahat ng function niya. Lahat ng function for user is dito na natin ilalagay kasama yung mga views. No? Mag-change ng profile ni user, nandyan na po sa function na yan. Lahat ng HTML nila, nasa kanya-kanyang folder na rin. Pwede ka rin mag-create ng static folder mo dito. Static. Yan. Basta specify mo lang upon creation ng blueprint kung nasaan yung template folder na gusto mong ma-render. Okay? So again, may kanya-kanya silang um, Python file or blueprint file. Then isa-isay natin from um, class import this class blueprint. Ayan. Tapos, admin is equal to um, blueprint. Yan. So, mamamaster nyo yan. So, name muna. Admin na lang din. Tapos, underscore name module. Yan. Pwede nyo na rin ituro yung template folder nya. So, ito yung template folder ko. So, para ma-access siya, tawagin mo lang yung templates. Kasi pag nag-render ka with the use of blueprint, tapos hindi mo sinet to, magna-not found po yan. Hindi niya makikita yung resources na kailangan mo. Hindi niya makita yung HTML na pinaparender mo. Now, kung gusto mong lahat ng templates, for example, tatanggalin mo na yung templates na to, tapos ang gusto mong templates lahat naka-store kay authentication, pwede mong tawagin yung pinaka-folder. For example, Macdo, ganyan, tapos um, authentication, yan, templates. So, sa ganitong path, kukuhanin niya yung templates dito. Kada render niya, dito siya depende. Diba? Yun lang po yung example natin kung gusto nyo nakabukod. Pero
Ngayon, practice muna natin na kada folder is may kanya-kanyang templates. Pwede ka rin mag-declare ng globalized templates. Yung nasa labas, kahanay ni app.py. Pwede rin po yun, yung dati natin ginagawa. Pero dito is pinapractice natin yung modularity, yan, pagkakabukod-bukod, pagiging organized. Then pwede rin si static folder if you want. Static folder, tawagin ba lang si static. Yan. Yan po yung complete structure. Now, gawa tayo ng mga function. At admin.route, yan. Tapos, admin dashboard. Tapos dito naman depth display underscore admin. Return natin yung HTML na i-render po niya. Render template tapos admin dashboard.html. Yan pa example natin. So of course, nag-yellow, import lang natin. Render template. Yan. So, tapos na tayo. Meron tayo admin. Ngayon, kay login naman. So, ulit-ulitin natin para ma-master nyo yung structure. Okay? Ang gusto nyo ba isa-isa, import na muna natin. Pwede naman yan. So, try natin yung munang i-import. Ayan, and test. So, pag gawa natin ito, import na natin siya sa app.py. So, dito sa taas, from. Yan. Ano yung susunod na tatawagin? Paano may import si admin? Sige nga po. Tawag tayo ng isa. Si Romulo, paano natin may import yung admin? Ito mismo, paano natin siya import? Since paulit-ulit na naman natin ginagawa. From, anong tatawagin po? Naririnig po ba ako? Sa rinig po. Wait lang po, nalimutan lang po. Sige po. So, try lang. Anong unang tatawagin para ma-access natin si admin.py? Ano pong tatawagin? Sir, nakalimutan ko po. Sige po. Help tayo si Kanoy. Si Sir Kanoy. Sir, try lang. Yung ano po ba, sir? Yung folder McDo po ba, sir? Yes. Tapos, dot. Ano sunod? Admin. Admin po ba? Dot admin. Tapos, Wait lang. Ano po ba yung ano yun, sir? Atong- Admin na ano? atong admin.py. Tapos, i-import natin si admin na file. Yan. Ayan. Admin. Tapos, ayan, sir, hanggang dyan lang ata alam ko. Okay. So, sino pa pong makakapagsabi? Si Lovely Furka. Sige po. Sir, try lang po. .admin po ulit. Admin. Ayan. Tapos, import. Ano import? Yung admin po natin. So, ulit-ulitin po natin. Ayan. So, yung folder na MacDo, then admin, yung malaki letter A, ayan, malaki yung folder A. Then yung admin sa dulo ng Python. Ayan. So, yan po lagi. Python file po lagi nasa dulo. Then, susundan ng import. Then, kung ano yung pangalan ng blueprint. Kung ano yung pangalan nito, yun yung i-import mo. Okay? So, nakapag-import na tayo. Now, i-register na natin sila with the use of app.register underscore blueprint. Ayan. Tapos sa loob niya si admin. Ayan. So, import na natin and na-register. So, tapos na to. Now, si authentication naman. So, si login.py, gawa natin siya. From Flash, import blueprint. Ayan. Tapos, pangalan natin login. So, gawin natin siyang auth is equal to blueprint. Ay, wala. Blueprint. Ayan. Tapos, module name. Tugtungan natin ang name niya kung paano natin siya tatawagin. Yan. So, AUTH na lang din.
ituro din natin yung kanyang template folder. Yan. So, nasa template po. Templates. Next, static naman. Static folder, nasa static folder po. Ayan. So, ito po yun. Wala siyang static. So, kunwari, lagyan natin. Ganyan. Under siya niya. So, static. Ayan. So, meron na tayong instance for authentication. Now, mag-create tayo ng views or route para i-display si login. Ayan. So, def login. Tapos, return natin si render template. Tapos, yung login.html. So, wala pa tayo nito, of course. So, gagawan pa natin siya. Render template. Ayan. So, wala pa tayong login. Wala pang mga laman ng templates natin. Kung makikita nyo. So, gumagawa pa lang tayo ng blueprint file para import. So, okay na siya. Pwede na siyang i-import. Now, iba naman. Paano siya i-import si itong AUTH? Paano siya i-import dito? Sige po, para ma-practice natin yung pag-import pa lang pagdating sa package. Si Sumaya. Sumaya Jericho, are you here? Sir, Yes po. So, paano natin siya import? alin nga po ulit sir, import? Yung authentication from login that yung na Python. Ito, import natin. So, paano siya import? Ano po sir, from authentication po, that template po. Ganyan. Yes. That login, yun po. That login po. Then, import, uh, authentication. Ayan. Okay, sige po. Nice try, Sir Sumaya. At least nagtatry siya. Ayan. So, pag nag-yellow, ibig sabihin hindi successful. Ayan. Could not be resolved. So, saan tayo nagkamali? Yes, Gutisa. Sir, ano po? Yung wala po yung McDo. So, ano muna? Makdo. McDo, McDo dot authentication dot ano nga po yung hiningi, sir? Yung Ito po. ano po? Ito yung import natin eh. Dot Under siya. login, sir. Nag-blue na. Ibig sabihin, successful. Tama po. So, tama. Very good. Sige po. So, thank you sa mga nagtatry. Yan. Tama po yan. And register underscore blueprint. Tapos, register natin si AUTH. So, okay na. Diba? So, again, ulit ng process. Gumawa tayo ng file structure, yung ganitong uri ng structure. Nilagyan natin ng Python. Nag-import tayo ng blueprint, render template. Ginawa natin ng blueprint instance. Gumawa tayo ng function for route. And, tsaka natin sila in-import. After the pag-i-import is, na-register natin sila. Okay? Next, tapos na tayo sa authentication, proceed na tayo sa user. Ayan. So, masasaulo nyo pag paulit-ulit from plus import blueprint. Then, user ang pangalan niya, user is equal to blueprint, user, name ng ng blueprint, and name module. So, kailangan po yan. Ayan. So, bakit kailangan po ng name na to? So, para ma-extend, makilala niya, no, na part siya ng application kasi tinatawag natin si pinaka-name dito. Ayan. Then, ito yung inano natin sa condition para masigurado na yung application yung magra-run. Ayan. Lagyan natin templates. So, assume na lang na may static po yan. At the app user.route tapos lagyan natin user
dashboard para may distinction. Ayan. Def display user underscore. Tapos function. Then, ang re-return niya muna is render template. Then, ano natin? User underscore dashboard .html. Ayan. So, render lang natin. Pwede nyo siyang i-quick fix. Ayan. So, automatic i-import niya. Ayan. So, okay na si user. Nakagawa na tayo. Now, pag-i-import ulit. Sino pong ulit gusto mag-try para ma-master? Si Benedict yung una ko nakita. Si Sir Benedict Labria. Sir, ano po? From MacDo po. That user po yun. Tapos import user po. Okay, very good. Ayan, alam na. Then, thank you, Sir Benedict. Ayan. So, tama na, no? So, namamaster nyo na yung pag-import. Okay, so tatawagin natin yung MacDo. Ito yung pinaka-MacDo na file, folder. Then, user, malaki yung U. Ayan, so folder siya. Then, si user yung pinaka-Python file. Then, tsaka natin in-import si user instance ni Blueprint. Ayan. Then, after that, ano sunod po? After ng import, na-import na natin. Ano sunod? Yes, Sir Benedict. Register na po, sir. Registration with the use of app.register Blueprint. Ayan. Then, tawagin natin sa loob si user. Ayan. So, meron na tayong kanya-kanyang function. So, user dashboard for user, the admin dashboard for admin, and login for, ayan, sa login. Kaso, wala pa tayong mga templates. Gawa natin sila ng mga simpleng templates lang. Ayan. So, ano pangalan? Dito is kay admin. So, admin underscore dashboard.html. So, HTML po yung ginagawa natin, ha. Ayan. Tapos, gawan lang natin siya ng H1 na magdi-display ng welcome, admin. Ayan. Then, ganoon din si, we're done with the admin. Authentication naman, gagawa natin siya ng login. So, login, login.html. Ayan. Then, HTML5. Then, dito, H1. Tapos, sa loob niya is login form. Ayan. Sa user, ganun din, user underscore dashboard. So, kung ano yung pinangalan nyo dun sa pagre-render, dapat ganun din po. Dapat tugma. So, for example, sa user, ito yung naming ng HTML, dapat yun din po yung HTML file na pinangalanan nyo. Okay, so HTML5, gawa tayo ng H1 na may welcome, user naman. Ayan, para may distinction. So, okay na siya. Now, na-register na, na-import, na-register. Try natin i-save lahat. Dapat nakasave lahat. Okay? Then, flash run. Then, i-visit natin isa-isa yung kanilang mga route. So, ito is user dashboard kung nagana ba or hindi. So, slash user dashboard. Dalawa yung slash. So, okay. Okay yung user slash admin. Admin lang ba yun or dashboard? Admin underscore dashboard. Nagana. Then, lastly is si login. Nagana si login form. Okay? Now, we're done with the blueprint. So, yan. Ngayon, balik tayo ng konti sa module. Ang sabi dito, meron tayong tinatawag na init.py. So, si init.py is a file na plus application or sa Python, meron din po yan. It serves several important purposes. So, it is primarily used to mark a directory as Python package. So, lalo pag malalim na yung subdirectory as subfolder. For example, a folder, tas may another folder, tas another folder, at doon pa makikita si Python. So, kailangan mo nang ilagyan siya ng __init__py. So, para makonsider yung malalim na
directory na yon as part ng project mo pa din. Kasi pag hindi, pag nag-import ka, hindi na po siya gagana. Okay? So, yun po yan. Kahit walang laman. Pero kalimitan, nilalagyan natin siya ng configuration, mga sum of the configuration. So, package initialization. When you create Flask application structured as package, the init.py is executed when the package is imported. So, this is where you initialize your application and set up configuration. Number 1 usage po natin. Application factory. So, in many Flask applications, especially larger ones, so init.py is used to define an application factory function. So this function creates and configures the Flask application instance, allowing for better management and application settings. So pwede rin naman, no, ang gagawin mo is, ang gagawin po natin sa init, doon natin lahat i-register sa init.py file yung mga blueprint, then itatawagin na lang natin sa pinaka main file po natin para mas malinis. Yan. Organizing. So, mas organized yung mangyayari. Ano? Kasi yung app.py, uunti yung code doon. Magiging extension lahat. So, magkakaroon pa tayo ng init.py, mas magiging minimal yung laman ni app.py po natin. So, this helps your code organize and be modular or magiging modularized siya na part. So, pwede rin tayo maglagay doon ng database connection, secret key, API configuration, yan. So on and so forth. Marami pa pong pwedeng ilagay dyan. Execution of initialization code. Any code that you want to run when the package is first imported can be placed in init.py. So this might include setting up logging, initializing third-party services, or defining global variables. Ayun, number 1 usage. Pwede ka mag-define ng global variables na ma-import mo sa lahat. Pwede po yan. So, third-party services like API, yung po yung sinasabi natin, configuration, pwede doon mo siya gawin. Okay? And to do that, first we must follow this project. So example lang naman yan. So another folder, may folder pa doon, may init.py. So ito yung structure natin na example. Then sa loob niya is, ito. Gumawa siya ng isang function na create app. Then tinawag niya si Flask. No, parang kinloan niya yung app. Diba? So bakit? Bakit po? Later on we will discuss this kung bakit. Then inimport niya isa-isa yung mga blueprint name po na kailangan i-register. Ito na, import niya na. After the pag-import, dun niya ni-register. Okay? Then, sa pinakadulo, return app. Then, sa pinaka-main file po, tinawag niya or in-import niya si init.py. Then, pagka-import, yan. Ito yung pag-import. Then, ipinasa niya or sinet niya as extension si app. No? Doon sa function na ginawa po natin sa init. Okay? So, para i-demo. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, meron na tayong mga blueprint. Meron na tayong admin.py, login.py, and user.py. And each of them ay merong blueprint instance. Ayan. So, ito si user, ito si authentication, ito si admin. Now, ang gagawin po natin is magkakaroon tayo ng initialization. So, si app.py, pwede na po natin siyang tanggalin dito, pati yung kanyang pag-i-import. Wala na po muna siya magiging laman. Yan. Now, pwede tayo maggawa ng file, panibagong file. Under siya ni Macdo ha. Ayan, nasa pinaka-loob siya ni Macdo. At wala siya sa kung anumang folder yan. Kung makikita nyo yung structure, tama, naka-close. So, ibig sabihin, kahanay niya yan. Okay, kahanay niya po yung mga folder na admin, authentication, and user. Then, pangalanan mo siya ng dalawang underscore, tapos init, yan, ang dalawa ulit underscore, then .py. Okay? Tapos dito, from Flask, import Flask. So, hindi tayo gagamit ng blueprint kasi ang pinaka-purpose lang ni init is to extend, mas maging ma-organize and modularize yung application po natin. Okay? So, gagawa lang tayo ng isang function, pwedeng reg-app. Nasa inyo naman kung ano yung pangalan ng function. So, para mas maging descriptive, parang registration app, so reg-app. Diba? Then, sa dulo, or sa gitna is, gagawa tayo ng instance for app. Flask, yan. Tapos, name, module. Yan. So, bakit, sir, bakit meron na dito, meron pa sa app.py? Yan. So, para magiging clone. Kasi, kapag wala kang ganito, yan, hindi mo magagamit yung pinaka-registration natin. So, paano ba yung registration? Ang pinaka-registration is app.register blueprint.
paano mo ma-access yung function na to, di ba? Kung hindi ka gagawa ng app instance. So, hindi niya makikilala yan. Diba? Wala yan. O, di ba? Hindi mo naman define. Ayan. So, dapat, mag-clone ka na lang po muna. Okay? So, can-loan mo siya. Ayan. Ginamit mo yung function dun sa pinaka-flash. No? Then, ayan. Sa pinakadulo, i-return natin si app. Okay? Sa pinakadulo, i-return si app. Dapat hindi mawala yung return. Okay? Kasi pag nag-register ka, nag-import ka, wala ka namang ni-return, pag import mo doon, wala din. Wala siya makukuha. Ano yung ina-execute ni registration app mo, mag-error yan. Okay? So, dito sa part na to, since gawa na yung kay admin, gawa na yung kay authentication, gawa na yung kay user, i-import na lang po natin siya sa kay init.py. Okay? So, isa-isa. Unahin natin si admin. Sige nga po. So, alam na yan. Sino ba yung una kong tinawag na wala idea? So, na yung una kong tinawag kanina, wala idea. Siguro meron na. Check natin kung kaya niya na. Sino nga yan? Sino yung kanina tinawag? Yung pinakaunang tinawag. Tumaas na po ng kamay, oh, para gusto ko lang mano na matututo siya na yung sa para pagdating sa um, development natin, alam niya na yung gagawin, di ba? Yung tinawag po natin kanina, kindly raise your hand po. Sige po, paano po ako? Babae po siya eh. Montessor ba yun? Hello, rinig po ba ako? Montessor po ba yan yung kanina tinawag ko? Sir, hindi po. Ay, hindi. Sino yun? Yung pinakaunang tinawag ko, babae. Tapos Ako po ata, sir. Ay, sorry, si Romulo pala. Sige. Si Romulo pala. Sorry for that. Ayan. Sorry, nagkakamali din. Sige po. Sige nga po, Romulo, kindly help me to import para ma-assess natin kung alam mo na siya o hindi pa. So, paano natin i-import Alin po, sir, yung i-import po? yung admin.py, itong admin. Ayan. Sa init po natin siya kukuha. Ano po, sir? From Macdo po. Okay. Tapos ano po yung ano po, underscore na po ba? Ay, sa admin po pala. Okay, admin. Tapos, Dalawang underscore po. Dalawang underscore. hindi po. Ang i-import po natin is si admin. Ito pa po. Yung admin na to. Yung admin po. Yes po. Apo. Wait lang po. Nasa loob po ba siya ng ano? Apo. Admin na po. Yes. Tapos, import admin po. Okay, very good. Ayan, so alam mo na. Okay, so tinawag niyo yung pinaka-path. Okay, then, ito po yung pinaka-folder. Yan, na Macdo. Then, yung admin, another folder po yan. Then, si pinaka-admin is yung Python file. Lagi pong nasa dulo. Then, susundan ng imports na keyword. Then, yung blueprint, ayan, instance po natin. Okay? So, kung nalilito sa navigation sa site, kung ano yung naka-highlight, for example, this one, yun po yung minamodify ko. So, magdedepende kayo sa navigation. So, kasi masyado nang marami yung file, ayan. So, baka nalilito, saan file po kaya yan si sir? So, nandito ako sa init.py. Ayan, nagmamodify. Ayan. So, na-import na si admin. Now, i-register na natin siya. Ayan. So, admin. So, how about user? Ka-user naman. Si Rabelas. Hello po, sir. Yes po. Sige po. Paano natin ma-import si Ano po? user? Si user po, ano po, from Macdo that user
.user po ulit. Tapos po, import po. Anong import po natin? Ano po, init po. Si init po. Init? Hindi po. Kasi siya yung minomodify na natin eh. Ano? Doon tayo nagmo-modify. So, self-importing po yung mangyayari. Import niya yung sarili niya. So, hindi po. Si user po yung import Import natin. po si user po ulit. Ayan. Okay. Sige, sige. Yes po. Yan. Thank you po. So, after that, again, register left. Thank you, sir. Ayan. Then, how about login naman, yung authentication? Yung from this folder. Ayan. So, ito naman yung import natin. So, yung nakakita si Miras. Paano natin siya import? Sir, from Macdo po. That authentication. That login. Import. AUTH po. Yan. Then, na-import na. So, kapag hindi siya nagla-light, ibig sabihin hindi nagamit. So, para ma-import, magamit is i-register natin siya. So, AUTH. Ayan. So, okay na. Gagana na po kaya ito. Magra-run na po kaya yung mga /URL at admin dashboard or user? Hindi pa po. Kasi we skip one part. No? Ano yon? Yung pag-import natin kay regapp sa pinaka-main file. So, kung titingnan natin si app.py, di ba, katulad nga sinabi ko, isang file lang yung i-run po niyan. Okay? At si app.py lang po yan. Nangyayari lang na ini-import natin lahat dito sa pinaka-main, kaya siya nababasa. Yun po yun. Okay? So, ang una natin gagawin is import natin. Sino naman pong import? Since naka-init na lahat, ang import na lang natin is sa regapp na function from init. So, paano siya import? Sige nga. Anyone from the class? Paano import si init? Yung pinaka-function naman ang kukuhanan. Si Teope ang una ko nakita. Sir, Macdo po. Makto. Tapos, That init. that __init. Yan. Tapos, Import. O import. yung reg. Yung pangalan po ng function. Sige, sige. Yung Reg pangalan ng function. _app. Yan. Thank you, sir. So, marunong na siya. Alam niya na kung paano mag-import ng module or function. So, kung mapapansin niyo, may distinction. So, kapag variable or ang in-import natin is parang variable or instance no from object ng blueprint, naka-blue. Pero kapag function, naka-yellow. So, yun yung distinction. Okay po. So, ang gagawin lang, app is equal to reg _app. So, kung ano yung import mo, yun din yun. Then, susundan lang din siya ng parenthesis para ma-specify siya na isa siyang function. Okay? So, parang extension, and-extend mo na siya. So, kapag tinawag mo yung regapp na yan, lahat ng niregister mo dito is i-return niya. So, yun na din yun. Part na siya ng class application mo. Okay? So, let's try to save itong mga to. Save. I-check natin kung nagana lahat. Okay? So, /login, enter. Okay naman siya. Ngayon, user _dashboard, nagana siya. Now, admin _dashboard, nagana siya. So, ano yung chine-check po natin? Yun po yung mga routes na function. Ito yung login. Pagdating kay user, ito yung /user dashboard. Pagdating naman kay admin, ito yung kanyang admin dashboard. Yun po yung chine-check natin kung nagana yung mga function na yan. Okay, so successful na. Now, let's create simple login form. Okay? Na kung saan binabalidate niya si user. Yan. So, ang gagawin natin is tawagin natin si URL4. Lagay tayo ng isang authentication. Yan. Tapos may method siya na post. So, dito sa pagtatawag ng form, ang gusto kong mangyari is lahat ng authentication credential is kay login.py. So, ang pagtatawag natin, so katulad ng example natin, di ba? Pag tumatawag ng isang function, wala kang blueprint, direct ka kung ano yung pangalan ng function. Pero pag may blueprint, tatawagin mo muna yung kanyang name. So, ito po yung name na sinasabi ko.
Tapos lalagyan ng dot, pangalan ng function. Okay? So paano siya may input? URL for single quotation, authentication. Ito po 'yon. Yan. Tapos lalagyan natin ng dot, pangalan ng function, login. So ano yung login na 'yon? Ito po 'yon, yung tinatawag po natin. Okay? So ang method niya is post. So specify natin kung ano yung methods niya. Nagamit niyo na po ito ng prelim, yung sa validate grid niyo po kung paano tayo mag-specify ng method. Diniscuss na rin natin siya sa kung ano yung mga methods na yan at ano yung ginagawa nila. Okay? So, nag-declare po ako ng dalawang method. So, this function, possible, pwede siyang get and pwede siyang post. Okay? Pero ang pinaka-default po natin is get. So, itong function na to is mag-a-accept ng dalawang input. So, isang text at isang password natin. Text, lagyan natin ng name. Ito yung kasi ipapasa natin na data. So, username, placeholder yung magdi-display, username, and yung isa naman is, ito yung type nito password para lahat naka-asterisk. Ayan. Then, ito ang name niya is password. Then, ang placeholder niya is password. Ayan. Then, isa pang input. So, itong input naman na to is for submit or for button. Lagyan natin ng placeholder, login. Ayan. So, kung check natin yung changes na ginawa doon sa login, tawagin natin si slash login. Yan. So, ito po yung magiging form. Okay? So, may login na tayo. Pero, yung function natin is not complete pa. So, dito, verify natin. If request that that form, request that form, paano nga tayo mag-verify ng ano? I forgot. Method that request that method. Anyone? I forget the syntax for this. Yung para ma-check if yung method niya is post or get. Sino pa nakakaalala? Method. Ganyan. Method that requests. Thank you po. Ayan. Nandun pala si ma'am naka-join. Ano nga pa yung syntax natin? Ayan. So, method request that method is equal to post. Kaya siya nag-yellow kasi hindi pa natin siya ini-import. Yan. Okay na. Tapos, pag post yung kanyang method, i-get natin yung username and yung kanyang password. So, request that form that get. So, una, username. Okay, so makinig po ha. Ito po yung magiging activity nyo. Kung ano po, baka hindi nyo na anuhan ha. So, dinemo ko, activity nyo na rin. Yan. So, username and password. So, na-get na po natin. Ngayon, lagyan natin siya ng fixed value para i-compare. So, if username is equal to user. So, siya ay user. And, ang password niya is naka-fix na, for example, user underscore password. Ayan. So, i-render or i-redirect natin siya. So, return, redirect. So, sir, ano po ba yung redirect? Okay? So, we use the redirect function. Ano ko lang, redirect, para tawagin yung kanilang URL. So, URL po ang tinatawag pag redirect. Again, URL po ang tinatawag redirect. So, if you want to access user, for example, user dashboard, ito. Ayan. Pag tinawag mo yan, pag nilagay mo yan dito sa redirect, for example, ganyan. So, pag
pag ganyan po, kung user yung ma-detect niya, automatically, iraran niya itong URL na to. So, ano yung nakapaloob sa URL na yan? Yung pinaka-function. So, ano yung nasa function? Magre-render daw siya ng HTML. Pwede po yan. Okay? Now, kapag nagagamit na natin, no, pag URL4, yung pinaka-function niya. Ngayon, pinagko-combine ko po yung dalawa. So, sa loob ng redirect, yan, may another function, which is the URL4. Pwede po yan. Yan. Tapos sa loob, tawagin natin yung kanyang function. So, kapag tama or username yung in-input niya, kasing tumbas ng value na ganito, magre-redirect siya. Ang gusto ko mangyari, magre-redirect siya kay user.displayUser. Okay? So, gawin natin yan. User.user underscore baliktad. Display underscore user. Check natin. User.display underscore user. Check natin kung tama. User.display underscore user. So, tama. So, kapag tama yung in-input niya, kung katumbas yan ng user and user password, ito yung magre-redirect. Now, para naman sa admin, gamit tayo ng elif, username is equal to admin and password is equal to admin password. Ayan. So, i-return naman natin siya or gagamit din tayo ng redirect. Ayan. Redirect in combination ng URL4. Pero instead na user ang tatawagin natin, yung kay admin naman. So, ano yun? Admin.display admin. Okay? So, tawagin natin. Admin.display admin. So, para mag-execute yung function. So, tinawag natin again si admin.display admin. So, ito yung function na tinatawag. Ano yung gagawin ni display admin? Magre-render ng admin na HTML. Okay? So, okay na yung validation. Pero, wala pa tayo pag mali yung input niya. So, else, return na lang natin wrong username or password. Ayan. So, try nga natin. Refresh lang. So, username. So, lagyan mo natin user. User underscore password. Welcome user. So, binavalidate ko anong user type siya. Next, balik tayo. Pag admin. Admin. Tapos admin underscore password. Enter. Welcome admin. Ngayon, paano pag mali yung credentials na in-input? Wala. For example, mali. Yan. Submit. Wrong username or password. So, isang login na may dalawang redirection. So, kung ano yung uri ng type user sila. So, kung na-detect niya, may column kayo sa table, na-detect niya na siya ay cashier, so magre-redirect yung user na yon sa cashier dashboard kasi siya ay cashier. Ngayon, pag kayo ay student, magre-redirect siya sa student dashboard. Nagigets po yung login validation? Nagigets po?